Naliligo sa bathtub ang ating bida na si Dwight nang makarinig siya ng ingay sa labas. Maya-maya ay lumabas ito ng bintana. Hindi pala siya nakatira doon at patakas lang siyang nakiligo. Mahaba na ang buhok nito at balbas. Nangangalakal siya sa tabing dagat para magkapera. Sa isang lumang sasakyan ito nakatira. Nandito na lahat ng gamit niya. Dito na rin siya nagpapalit ng damit at natutulog. Kung kulang naman ng pera, naghahanap na lang siya ng pwedeng makain sa basurahan. Isang umaga ay nilapitan siya ng isang pulis. Hindi naman siya inaaresto nito pero inimbitahan siya na magpunta sa presinto. Dito binigay ng pulis ang dyaryo kay Dwight. Hindi natin malaman ang dahilan. Ang nasabi lang ng pulis ay makakalaya na siya. Kung sino ang makakalaya, hindi natin alam. Natulala na lang si Dwight at naglakad palabas hawak ang dyaryo. Kinabukasan, pagkatapos nitong maligo sa dagat ay bumili ito ng mapa. Nilagyan na rin niya ng gasolina at baterya ang kanyang sasakyan. Malinaw na meron itong pupuntahan. Sa isang tindahan ay tumitingin ito ng baril. Ngunit kulang ang kanyang pera kaya postcard na lang ang binili niya. Nakapangalan sa isang Sam ang sulat nito. Sa isang bar ay nagbubukas ito ng sasakyan. Nagnakaw ito ng baril ngunit nakalak ito. Sinubukan niyang sirain yung lock pero nasira na yung baril sa kapapalo niya. Kaya hindi na niya ito magagamit. Nag-aabang ito sa harapan ng isang kulungan hanggang sa may isang sasakyan na dumating. Mukhang ito na yung sinabi ng pulis na makakalaya at sinundo ito ng buong pamilya. Sinundan niya ito sa isang resto bar at palihim siyang pumasok sa likod nito. Sa banyo niya naisipan na abangan ng lalaking nakalaya. Nagtago ito sa loob habang hawak ang isang maliit na patalim. Naiiyak ito habang naririnig ang boses ng lalaki. Nang makita niya ito sa siwang ng pinto, dito na siya lumabas at naitusok niya ang patalim sa leeg nito. Wala pang 3 segundo ang nangyari. Nagawa pa ng lalaki na sakalin si Dwight, kaya naman sinundan niya ito ng saksak sa sentido. Kalmado lang itong lumabas pagkatapos niyang kunin ang patalim. Bago ito sumakay sa kanyang kotse ay binutas muna niya ang gulong ng sasakyan ng pamilya. Nasugatan pa nga ang kanyang kamay dahil dumulas ang patalim nito. Sa loob ng sasakyan ay kinapa niya ang kanyang leeg. Nahulog pala sa loob ng banyo ang susi ng sasakyan na sinuot niya kanina bago siya bumaba. Dito na siya nagpanik at naisipan na gamitin ang sasakyan na gamit ng pamilya. Sakto naman na nasa loob ang susi nito. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan habang inahabol siya ng ibang miyembro ng pamilya. Flat ang gulong ng kotse at duguan ang kanyang kamay. Nagulat siya nang may marinig siyang ingay sa likod ng kotse. Tinabi niya ito at nakita niya na naiwan sa loob ang isang binatang lalaki. Tinanong ng binata kung sinaktan ni Dwight ang isang nagngangalang Wade. Umami naman si Dwight at dito natin nalaman na may ginawa yung Wade sa mga magulang niya. Bago umalis ang binata ay sinabi nitong walang ginawa si Wade. Iniwan na lang ni Dwight ang sasakyan at naglakad sa kalye. Pinasok nito ang isang bahay na walang tao. Nakaligo ito, nagupitan ng buhok, nalinisan na rin ang kanyang sugat sa kamay. Tumingin siya sa balita kung nandun na yung ginawa niya. Ngunit wala siyang makita. Nakisakay ito sa isang truck hanggang sa mapuntahan niya ang kanyang kapatid na si Sam. Ito yung sinulatan niya kanina. Hindi pa raw dumadating ang kanyang sulat at baka abutin pa ng ilang araw. Alam ni Sam na nakalaya na si Wade. At dito inamin ni Dwight na pinatay niya ito. Nagulat si Sam sa umpisa pero mararamdaman din na galit ito sa ginawa sa magulang nila. Dito naisip ni Dwight na hindi nagsumbong sa pulis ang pamilya ni Wade. Kaya nagmadali silang umuwi. Dito pala nakarehistro ang sasakyan na naiwan niya sa resto bar. Ligtas naman ang mga bata pagdating nila. Nagalit si Sam sa kanya dahil madadamay ang mga anak nito. Pero kailangan umalis nila Sam sa bahay dahil sigurado si Dwight na pupunta dito ang pamilya ni Wade para maghiganti. Hindi siya umalis at naisipan niya na hintayin dito ang pamilya ni Wade. Naganap siya ng pwede niyang gamitin at nagabang ito habang nakapatay ang mga ilaw. Habang tinitignan ng kanyang grad book ay nakarinig ito ng ingay sa baba. Nakita niya sa labas yung sasakyan na naiwan niya sa resto bar. Ginamit ito ng pamilya ni Wade. Sa kwarto sa taas ay nagbukas siya ng ilaw at gripo sa banyo. Dito na nagsimulang may pumasok sa bahay habang nakatago siya sa dilim. Intense ang scenes habang nagtatago ito sa loob ng bahay. Nagawa niyang makalabas ng bahay ngunit nakita siya ng isang lalaki. Hindi siya tinamaan ng pana na gamit nito. Gamit ang nakita niyang spare key ng lumang sasakyan ay sumakay siya dito. Natutukan siya ng shotgun ng isa pero binangga niya ito. Hinila niya ang lalaki na binangga niya para isakay sa kotse. Nang babalikan na niya ang baril ay dito siya natamaan ng pana sa kanyang hita. Pero nagawa pa rin niyang mapaandar ang sasakyan bago pa siya maabutan. Kinaumagahan ay wala pa ring malay ang lalaki. Kinuhanan niya ito ng pera bago niya ilipat sa trunk ng kotse.
Pinutol niya ang dulo ng pana at dumiretso siya sa isang drugstore para bumili ng mga kakailanganin niya. Mag-isa niyang tatanggalin ang ulo ng pana na naiwan sa hita niya. Pero hindi niya kinaya kahit ano pang puwersa nito. Maputla na siya nang makarating sa isang hospital at nawalan nito ng malay matapos makahingi ng tulong. Nagising siya na nakatahina ang kanyang sugat. Tumakas ito ng hospital at bumalik sa kanyang kotse. Ngayon ay gising na ang lalaki na nasa trunk. Pero hindi niya ito pinagbuksan kahit nagmamakaawa na ito. Nagawa pa niyang bumalik sa bahay ni Sam para ayusin ito bago siya umalis at humanap ng baril. Sa dala niyang grad book ay nakita niya ang dati niyang kaibigan na si Ben. Pinuntahan niya ang bahay nito. Naalala naman siya ng nanay ni Ben at binigay nito ang address kung saan ito nagtatrabaho. Diretso biyahe si Dwight kahit ano pang pag-iingay ang gawin ng lalaki na nasa trunk ng kanyang sasakyan. Naalala naman siya ni Ben at nalaman natin na tumulong ito na hanapin si Dwight noong panahon na nawala siya. Sinabi niya dito na kailangan niya ng baril. Hindi na nito inalam kung para saan ito gagamitin ni Dwight. Maraming alam si Ben sa baril at tinalok pa niya si Dwight na turuan niya ito. Tumanggi si Dwight pero binigay ni Ben sa kanya ang lugar kung saan tahimik at walang tao na pwedeng makakita kay Dwight. Kinaumagahan ay dinala niya dito ang sasakyan. Binuksan niya ang trunk habang nakatutok ang baril dito. Ito si Teddy, kapatid ni Wade. Matapos niya itong bigyan ng tubig ay tinanong niya ito. Dito natin nalaman na walang kinalaman si Wade sa nangyari. Meron palang nangyari sa tatay ni Dwight at sa nanay nila Teddy. At ang tatay pala nila na si Wade Sr. ang pumatay sa mga magulang ni Dwight. Sinalo lang ng anak ang parusa na makulong dahil may cancer ang kanilang tatay at ayaw nilang mamatay ito sa loob ng kulungan. Dito pinatawag ni Dwight si Teddy sa bahay nila. Sinabi ni Teddy na kakausapin siya ng kapatid nitong babae. Lumapit si Dwight para kunin ang telepono. Pero dito siya inatake ni Teddy. Naagaw nito ang baril kay Dwight. Nagmakaawa na lang si Dwight na wag na idadamay ang kapatid niyang si Sam. At bago siya barilin ni Teddy ay biglang may tumamang bala sa panga nito. Sinundan pala siya ni Ben dahil nag-aalala ito kay Dwight. Bago umalis si Dwight ay pumayag ito na maturuan siya ni Ben. Dito siya binigyan ng advice ni Ben na wag na magsalita at iputok na lang ang baril kung itututok niya ito. Binigyan pa nga siya nito ng kaunting pagkain. Humingi ng tawad si Dwight dahil nadamay pa si Ben matapos niyang ibigay ang kanyang yearbook dito. At dito na siya nagpaalam sa matalik na kaibigan. Nakita naman natin na tinanggal ni Dwight ang baterya ng sasakyan ni Ben para hindi na siya masundan nito. Kumain muna siya ng masarap bago siya dumiretso sa pupuntahan niya. Pero ayaw itong tanggapin ang katawan niya matapos ang mga nangyari. At nandito na siya sa kanyang huling destinasyon. Bahay ito ng pamilya ni Wade. Walang tao sa loob nito. Balak na sana niyang dito tapusin ang lahat. Inikot niya ang buong bahay at nakita niya ang mga armas ng pamilya. Naisipan niyang kunin lahat ito para walang magamit laban sa kanya. Nilagay niya lahat sa kumot at tinapon niya ito sa isang lawa na malapit dito. Nakita niya rin sa labas ang puntod ni Wade Sr. Inihian niya ito at dito na siya nagsimulang magabang habang nakapatay ang mga ilaw. Nakaidlip ito at biglang bumukas ang ilaw. Nag-ikot siya pero walang tao sa loob. Dito niya nakita na nakatimer pala yung lampshade kaya bumukas na lang ito bigla. Inumaga na siya at wala pa ring dumarating sa bahay. Kaya naman naisipan na lang niyang ilibing si Teddy sa bakuran ng pamilya nila. Naisipan niya rin dito na mag-iwan ng mensahe sa telepono nila. Kinagabihan ay dumating ang isang sasakyan. Tinawagan niya ang telepono para mapansin nila ito at marinig ang kanyang mensahe. Mararamdaman ang galit ng mga ito habang nakikinig. Wala na sana siyang balak ituloy pa ang pagpatay sa mga ito. Nakiusap siya sa kanyang message na wag na idamay ang kanyang kapatid. Pero sumigaw ang lalaki na idadamay nila si Sam, kaya tinuluyan niya ito. Nakita natin na may isa pang miyembro ng pamilya na nasa labas ng pinto. Ito yung binata na naisama niya sa sasakyan habang tumatakas. Habang kinakausap ni Dwight ang dalawang babae, ay tahimik itong naglakad palapit kay Dwight habang nakatago. Pinaputokan siya nito. Critical ang tama ni Dwight sa katawan. Hindi ito ginantihan ni Dwight at binigyan niya ito ng pagkakataon na makatakas. Dito natin nalaman na may nabuo sa pagmamahala ng tatay ni Dwight at nanay nila Wade. At ito si William, ang binata. Nagmadali ang isang babae na kumuha ng baril at narinig na lang ng binata sa labas ang mga sunod-sunod na putok. Nilingon niya ito sandali at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Napatay ni Dwight ang dalawang babae at maririnig natin na ibinubulong nito na iniwan niya ang susi sa kanyang kotse habang naghihingalo. Kinaumagahan, pinakita na wala pa ring tao sa bahay nila Sam at kararating lang ng postcard na ipinadala ni Dwight sa simula ng pelikula.